Nagbabalak ka mag-Bacolod for one day? Tara, kwento ko sa'yo kung paano. So from Manila to Bacolod Sila International Airport, ang travel time ay 1 hour and 20 minutes. 4:30 AM yung flight namin from Manila. Kaya around 6:15 AM ay nasa Bacolod na kami. Dahil maaga pa at hindi pa pwede mag-check-in, from airport ay dumiretso naman kami sa San Sebastian Cathedral. Grabe kung tititigan mo siya sa labas, napaka-nostalgic ng place. Naging parte na din talaga ng mga travel itinerary namin ang mag-visit sa mga old churches para magdilay-nilay at magpasalamat na din sa lahat ng blessings na natatanggap namin. At dahil sobrang aga ng flight namin from Manila, naisipan namin magtanong kay ate kung may mga accommodation malapit para makapagpahinga saglit. Meron naman sinadya si ate kaso hindi walking distance, around 10 minutes pa ang travel from church. Eh dahil mukhang kakayanin pa naman namin, labanan na lang talaga ang antok at mag-ikot-ikot sa area. Sakto naman, paglabas namin ng church, may nakita kami sa tawid ng mga nagtitinda ng pagkain. At dahil wala pa rin naman kaming breakfast, trinay na namin i-check kung ano yung mga binibenta nila. Bibingka. Lasa. Init. Sa tapat lang din ng simbahan mo makikita yung Bacolod Public Plaza. Dito mo makikita yung famous na signage ng Bacolod. Pwede ka mag-picture-picture dyan habang nag-aantay ng oras. Dito lang din kami nagpalipas ng oras bago kami pumunta sa isa pang destination. May mga available palang jeepneys and tricycle dito. Pero dahil hindi kami familiar, more on Grab ang sinasakyan namin. From San Sebastian Cathedral, nag-grab naman kami papuntang Sharon's Kansi House. Dito na din namin naisipang mag-brunch para matikman na din ang kanilang famous delicacy na kansi. At dahil maaga pa, wala pa masyadong nakadisplay na ibang ulam. Pero yung kansi naman nila ay always available. Actually, maraming nagbebenta ng kansi dito sa Bacolod. Pero itong Sharon's ang isa sa mga recommended. Totoo nga, pinaghalong bulalo at sinigang yung lasa ng kansi. Gamit daw nila dito pampaasim ay yung tinatawag na batuan. Kaya huwag nyo palalagpasin na bumisita sa mga kansi house. Sakto na ang isang bowl para sa 5 persons. Kasi umorder din naman kami ng iba pang ulam. After naming mag-brunch, ang most awaited ng mga traveler na tita na ay ang mag-check-in. Dito kami sa Mesa Verde Garden Residences nakakuha ng accommodation. Ang kagandahan nito ay nasa sentro siya ng mga tourist spots. At dahil typical condominium siya, pagpasok mo ay sink sa kanan. Kompleto din sila sa gamit in case you want to cook your own meals. Maliit yung room pero mukhang spacious dahil sa salamin na yan. Maganda yung interior ng kwarto kasi nasulit nila yung mga spaces. Meron silang mini sofa, wooden table at mga minimalist na design. High ceiling din siya kaya hindi mo ramdam na maliit lang yung space. Dalawa yung double deck kaya okay din siya for 4 to 6 persons. Meron pang pull-out bed yung isang deck. Nakuha namin to sa halagang 2,850 per night. Yun nga lang wala siyang view pero okay lang kasi halos tutulugan lang naman namin yung place. Nagpahinga lang kami saglit, nagnap at nag-recharge. We have a laid-back itinerary kaya wala kami masyadong hinahabol na oras. Pinili lang talaga namin yung area na pupuntahan namin. Next on our list is one of the famous tourist spot here in Bacolod. Nag-grab lang ulit kami from our accommodation. Approximately 7 to 10 minutes ang biyahe. And yes, we are here at the ruins. Pagpasok mo, makikita mo naman agad how much yung mga entrance fees. Karamihan ng mga nabasa ko, ang sinasuggest nila na oras ng pagpunta dito ay mula hapon pagabi. Open ang the ruins from 8 AM to 8 PM. Meron din silang restaurant sa loob. Pause nyo na lang to check their menus. This place is often called the Taj Mahal of Negros. And once you see it up close, you'll understand why. Ang ganda sobra. The architecture, the vibe, the history, everything feels so romantic and nostalgic. So the ruins was actually built in the early 1900s by Don Mariano Ledesma Lacson for his wife. Kaya super sentimental yung story behind this place. Imagine, love so strong it literally became part of history. They also provided a short history of the place. It is about, I guess, 5 to 7 minutes presentation. Negros Island promised a cultural bounty. Silence of poverty. If you're planning to visit, best time talaga is during golden hour. As in, the lighting here is perfect for photos and reels. Plus, the whole place just glows. Bawat kanto ng mansion na to ay picture perfect. Kaya ihanda mo talaga yung storage ng phone mo. So, if you ever find yourself in Bacolod, make sure to drop by the ruins. Perfect spot for chill photos or just appreciating a piece of history. A piece of advice lang, magdala kayo ng mosquito repellents.
Mga 7 p.m. nag-decide na kami to have dinner. Unfortunately, medyo mahirap na mag-book ng Grab. Buti na lang may kuya na nag-offer ng tricycle. So from the ruins to Aida's Chicken Inasal, we paid 300 pesos. One of the recommended inasal ang Aida's Chicken. Hindi naman nakakapagtaka kasi pagdating namin sobrang dami ng tao. And may pila pa yan ha. Pagpasok mo yung amoy talaga nakakagutom. Nag-order lang kami ng sinigang para may sabaw and syempre yung coke hindi pwede mawala. And syempre ang star of the table, ang kanilang inasal. We got their classic paan ng manok, look at that color. Golden brown, juicy, tapos may only rice pa. Samahan mo pa ng toyo, kalamansi at maraming sili. Pagkatapos ng masarap na dinner, we are now in a hand for a good dessert. At para bumaba na din yung mga kinain, mas pinili na lang namin na maglakad. A 10-minute walk for a good dessert, not bad. And as the saying goes, you haven't really been to Bacolod unless you've been to Calleja. It's not just about eating dessert, it's part of the city's identity already. Actually, nung dumating kami, close na sila for dine-in and they are just accepting takeout orders. Calleja is famous for having a wide variety of cakes and pastries. Kaya mahihirapan ka din talagang mamili. Their cakes ranges from 85 pesos to 120 per slice. Nag-takeout na lang din kami and dumiretso kami sa accommodation. We ordered their pistachio sans rival, coffee crunch, at lemon meringue ice cream pie. Para sa presyo at lasa, must try ang Calleja. Bacolod isn't just about the food. It is also about their culture that stands out. So yeah, that sums up our Bacolod day tour. Because the next day, we headed to Bantayan Island, Cebu. Kung napanood mo yung buong video, I hope you learned a thing or two. See you on the next vid. Bye!